Ang isda na nawala sa tubig. Ang lahat ng tao sa materyal na mundo ay abala sa iba't ibang uri ng pampolitika, pangkawang gawa at nakataong mga gawain upang gawing masaya at matagumpay ang materyal na buhay. Ngunit hindi ito posible. Dapat maunawaan ng isang tao na sa materyal na mundo, gaano man siya magsikap upang mag-adjust, hindi siya magiging masaya. Bilang halimbawa, kung ang isang isda ay nahulog sa labas ng tubig, maaari mong bigyan ito ng komportabling kutsyon. Ngunit sa kabila nito, hindi magiging masaya ang isda. Mamamatay ito dahil ang isda ay isang hayop ng tubig. Hindi ito magiging masaya ng walang tubig. Gayun din, tayong lahat ay mga espiritual na kaluluwa. Maliban kung tayo ay nasa espiritual na buhay o espiritual na mundo, hindi tayo magiging masaya. Ito ang ating kalagayan. Ang turo ng Veda ay nagsasabing ang mga tao ay naghahanap ng kaalaman. At kapag nauunawaan ng isang tao ang ganap na katotohanan, nauunawaan niya ang lahat ng bagay. Ang mga tao ay nagsisikap na magtamo ng isang layunin, ngunit hindi nila alam na ang tunay na layunin ay ang pag-aayos sa Diyos. Sa kabila ng maraming materialistang revolusyon, wala silang kaalaman na tayo ay mga espiritu na nilalang. At maliban kung tayo ay bumalik sa espiritual na mundo at makipag-ugnayan sa kataas-taasang espiritu ang Diyos, hindi maaaring magkaroon ng tunay na kaligayahan. Tulad tayo ng isang isda na wala sa tubig. Gaya ng isda na hindi maaaring maging masaya. Maliban na lamang kung siya ay nasa tubig, hindi tayo magiging masaya kung wala tayo sa espiritual na mundo. Tayo ay parte, kabahagi ng kataas-taasang espiritu. Ngunit iniwan natin ang kanyang pakikipagsalamuha at nahulog mula sa espiritual na mundo. Dahil sa ating pagnanasa na magtamasa ng material na buhay. Kaya maliban kung muling magising ang ating pangunawa sa ating espiritual na kalagayan at bumalik sa ating tahanan na sa espiritual na mundo, hindi tayo magiging masaya. Maaari tayo magpatuloy sa teorya ng maraming buhay, ngunit makikita lamang natin ang paulit-ulit na mga revolusyon. Ang lumang kaayusan ay nagbabago. Binibigay ang lugar nito sa bago. O sa ibang salita, inuulit ng kasaysayan ang sarili nito. Ang isda na kinuha mula sa tubig ay hindi magiging masaya sa anumang ayos sa lupa. Kailangan siyang bigyan ng tubig. Sa parehong paraan, ang napakaliit na Satchit Ananda na nilalang ay hindi talagang magiging masaya sa anumang halaga ng pagpaplano na isinusulong ng kanyang ilusyonadong kaisipan sa material na universo. Kaya't kailangan bigyan siya ng ibang uri ng kaligayahan na espiritual sa kakaniyahan. Ang itinataguyod ni Lord Chaitanya Mahaprabhu sa pamamagitan ng mga devosyonal na gawain ang pinakamabuti at pinakatiyak na paraan para sa lahat upang makamtan ang espiritual na kaligayahan. Ang mga devosyonal na gawaing ito ay maaring baguhin ang mismong mukha ng material na kalikasan. Haribol, haribol. Haribol.